Magandang araw sa inyong lahat. Ang napili naming makapanayam para sa grupong ito ay nakilala namin sa social media. Dahil sa kanyang pagkakaroon ng busy na oras, hindi na namin siya nagawang ma-interview ng personal kahit pagdating man sa pamamaraan ng tawag. Pero na-interview namin siya sa pamamaraan ng pakikipag-usap sa Facebook. Ang pangalan ng aming nakapanayam ay si Micaela Ann Escobar. Siya ay taga 13 Martires City, 29 years old, at ang kanyang status ay single, at ang lugar na kanyang pinagtrabahuan ay sa Tuguegarao City bilang isang accountant. Kung ano ang binigay sa assessment, yun din ang aming itinanong sa kanya. Ang sagot niya ay ating tatalakayin. Para sa unang tanong, ano ang pangunahing dahilan ng pagpunta mo sa ibang lugar? Ang kanyang sagot ay trabaho at pag-aaral. Para sa ikalawang tanong, ano-ano ang inasahan o naging ekspektasyon mo sa bansa, rehiyon, iba pang lugar na pinuntahan mo? Para sa kanyang kaso, ang sa kanya ay ibang lugar. Ang kadalasan niyang inasahan ay heavy na traffic at maaarting bata sa school, dahil siya ay isang working student. Para sa ikatlong tanong, ano-ano ang culture shock na naranasan mo sa pagtatrabaho at pag-aaral sa ibang lugar? Paano mo ito napagtagumpayan? Ang kanyang sagot ay, pagdating sa eskwelahan, nagulat siya na ang mga bata ngayon o ang mga estudyante ngayon ay nagre-rely na masyado sa gadgets pagdating sa pag-aaral at wala na masyadong interesado sa literal na libro. Pagdating naman sa trabaho, nagulat siya na pag ang trabaho ay trabaho lang, dahil ang trabaho ay minsan demanding at ang oras na ginugugol para dito ay marami. Sa pang-apat na tanong, ano-ano ang pagkakaiba ng kultura ng panglugar na pinagtatrabahuhan o pinag-aralan mo? Kumpara ngayon na nasa 13 Martires siya, nung nasa Tuguegarao daw siya, ang people sa kanilang office ay workaholic o mahilig o nasasobrahan o desidido magtrabaho ng maigi. Samantalang ang mga estudyante ay nagulat siya sa mga estudyante dahil sa mga pinopost ng mga ito sa social media. Para sa ikalimang tanong, ano ang mga posibleng hadlang o balakid sa pakikipag-ugnayan ng interkultural? Sa kanya, ang kanyang sinagot ay social media, dahil sa panahon na yun, inaasahan na bawat isa ay marunong o aktibo sa social media. Ngunit ang sagot niya ay social media dahil hindi siya masyado mahilig mag-social media at hindi niya rin to ramdam na gamitin sa pang-araw-araw. Sa pang-anim na tanong, ang sagot niya ay irespeto ang paniniwala at nakasanayan. Para sa walong tanong, sa iyong opinion, bakit mahalaga na may kakayahan at kasanayan ka sa pakikipag-ugnayan interkultural? Ang sagot niya ay para hindi maka-offend ng ibang tao at hindi makabastos ng di sinasadya. At para sa pang-8 tanong, paano ka makaka-cope sa mga pagbabagong naranasan mo sa pakikipag-ugnayan interkultural? Ang sagot niya ay makibagay at makisalamuha. At para sa huling tanong, bilang isang nakaangkop sa bagong kultura, ano ang aral at payo mo para sa mga katulad ko na nagnanais na magtagumpay pakikipag-ugnayan kultural? Ang sagot niya ay learn new things and accept things as they are. Yun lamang po, maraming salamat.